Paandaran ngayon ang mga turista. Kung dati, picture-picture lang. Ngayon, may videos na, pang Reels o pang TikTok. Gusto mo ba ng drone shot habang background ang dinadayong Cambugahay Falls sa Siquijor? Pero wala naman kayong drone. Kalma lang guys, dahil to the rescue si Alvin na para lang makakuha ng pamatay na shots. Handang lumambitin sa baging ala Tarzan. Hindi lang buwis buhay, buwis smartphone din. Si Alvin kasi ang tinatawag nilang human drone. Ma'am, nice! 2022, try ako na mag-human drone, maglalambitin ako tapos may sasakay ng balsa. Kabog na drone shot ba ang hanap nyo? Pero kailangan budget-friendly? We got you! Dahil ang mga pasok sa budget na human drones, lilipad na! Ang siste, habang nakapose ang turista sa balsa, naglalambitin si Alvin sa baging na may taas na 22 feet habang ang kaliwang kamay hawak ang camera phone para pumitik ng top shots. Isang swing, 8 seconds, tapos babalik naman ako sa pinanggalingan ko, mai-off ko yung cellphone, tapos magpe-play naman ako ng iba. Awa ng Diyos, wala pa naman daw siyang cellphone na nadisgrasya. Minsan kinakabahan din ako, may magbibigay ng 20, 50, 100. Ang magkaibigang ito mula Cebu para may remembrance ang pagdayo ng Siquijor, nagpa-shoot kay Alvin. Ma'am, nice! Nakikita ko lang po siya sa TikTok at saka sa Facebook. The results are shocking actually because we don't expect na ganung quality yung mapoproduce. He's really skilled. May mga tauhan naman tayo doon. Sini-check naman nila from time to time yung mga tali. Sa iba't ibang tourist spots nga ngayon sa Pilipinas, unti-unti nang umuusbong ang mga human drone. Pero saan nga ba nagsimula ang paandar na ito? Dito yan, unang naitanim sa sikat na Coconut Mountain View sa bayan ng Pilar sa Siargao, kung saan ang money shot ang pag-reveal sa naglalawakang nyugan sa likod. Hindi gamit ang drone pero mano-mano lang binidyohan ng tao. Ang mga ito ni na Giovanni at William, ang original o OG human drones ng Siargao. Ratras, pagbalik ko, takpan mo yung camera, sir. Kung sinimulan po namin yung human drone 2021, simulan lang po kami muna sa biruan. Pangit ang ikot to, tingnan mo. Oh, pangit to. Trinay namin sa bisita. Bigay po sila sa amin, 500. Sa pagsushoot ang dalawa, para lang nagcha-cha-cha. Lalapit sa turista para sa zoom-in effect at saka aatras sabay talon para makuna ng wide shot. At ang pangmalakasang ending, iikutan ng mga turista. 360-degree shot yarn? Siargao! Yung ikot po ang pinakamahirap, yung patras. Kasi hindi po namin makikita yung sa likuran namin, ma'am, na may dumadaan po ng mga sasakyan. Pag nakapaa po, maganda po pag ikot nyo. Paltos po yung mga paa po namin. Ang importante, masaya po yung bisita. Impressed kami ma'am kasi sobrang galing nila. Satisfied naman kami. Dahil pumatok ang kanilang gimmick, meron ng mga nagsigaya. Kaya ang human drones ngayon sa Siargao, umabot na ng mahigit 100 kada araw. Kumikita sila ng extra na 250 to 500 pesos na kanilang pinaghahati-hatian. Hindi po kami nagsisingil. Ang amin lang, yung taot puso lang mabigay po sa amin. Kinausap ko lang po yung mga nagtitinda doon na may isang tao talaga sa kanila na magbabantay para hindi masagasaan. Dahil sa naglipa ng human drones ngayon, syempre dapat level up ang mga totoong drone para makalaban.
At dito sa Imus sa Cavite, makikita raw ang latest sa drone technology. Dito naabutan namin ang lalaking ito na may suot na VR o virtual reality goggles. Pero hindi raw siya naglalaro ng VR games, kundi nagpapalipad ng drone. Ito ang nauuso at mas high-tech ngayong FPV o First Person View Drone. Sa FPV drone, hindi na kailangang sumilip pa sa screen ng smartphone para lang makita ang sinushoot ng lumilipad na drone. Dahil ang drone pilot para ring nakasakay ng drone. Dahil nakikita niya mismo ang sinushoot niya mula sa goggles. Nag-start ako mag-FPV way back 2019. Hindi siya madali katulad ng mga normal na drones na pag pinalipad mo, binitawan mo yung remote is nag-i-stay siya. Kailangan talagang mabilis din reflexes natin kasi yung mga ganitong drones, kaya niya lumipad ng napakabilis. Almost 6 months siguro bago ko na-master siya. Hindi katulad sa ordinaryong drone, ang FPV drone ni Lawrence kayang mag-dive. Lumusot sa kung saan-saan. At magpasirko-sirko pa sa ere. Patingin nga, Lawrence. Yun nga lang, kung ang flight time daw ng normal na drone nasa 15 to 30 minutes, ang FPV drone nasa 4 to 5 minutes lang. Nagagamit namin siya for tourism and real estate. Eto mga to, kaya niyang lumusot sa mga bintana. Pag nag-operate ka ng drones, ang operator 30 meters away para maiwasan yung mga kung sakali masira yung drone makatama. So sa public po, they should stay away. Lalo kung mababa yung pagpapalipad, baka tumama sa kanila, masusugatan ka. Hayan na, magsa-summer na. Tsak, marami na naman ang aaura sa kanya-kanyang travel reels. Okay lang mag-picture-picture at mag-video-video bilang mga turista. Pero para ma-enjoy talaga ang ganda ng lugar, kilalanin ang lokal na bayan at kultura. Hindi lang sa lente ng ating mga kamera, kundi sa sarili nating mga mata.